Ang DDS po na ito ay tawan-tawa sa balitang lumobo na daw po ng mahigit 140,000 ng utang po ng bawat Pilipino. Kung hahati-hatiin po sa bawat Pilipino ay meron na daw pong mahigit 140,000 ng utang natin sa bawat isang Pilipino. Tawan-tawa ang DDS na ito. Panoorin po natin and then mamaya bigyan po natin ng reaksyon at ipaliwanag po natin sa kanya kung bakit hindi po niya ito pinagtatawanan dahil mababack to you po siya. Babalik po sa kanya. Panoorin po muna natin. Bawat Pinoy may utang na 142,000 pesos dahil sa Philippine debt. According kay Gatchalian. Basin pwede na ni 12 months to pay na installment. Ay, 3 years to pay. Ay, basin pwede na ni lifetime installment. Tabang mga langit na unsa lang yung tadring napita. Alam niyo mga kababayan, ang mga DDS na ito ay ang bilis pong makalimot. Tawang-tawa siya dahil lumobo na po ng mahigit 140,000 ng utang ng bawat Pilipino, pero hindi po niya nare-realize or talaga namang sinasadya lang nilang kalimutan na yung may pinakamalaking ambag sa utang na yan, may pinakamalaking na utang ay yung pong kanilang poon, yung kanilang idol na si Duterte. Pare-pareho po nating alam yan mga kababayan. Ipapaalala ko ulit sa mga DDS mga kababayan. Si Pinoy po, yung iniwan niyang utang kay Duterte, if I'm not mistaken, a little over 5 trillion lamang po. No? Pwede niyo naman pong i-check yan. Yung pong utang na iniwan ni Pinoy na 5 trillion mahigit, or mahigit kumulang 5 trillion, yun po ay utang nila Aguinaldo, ni Pinoy Aquino, ni GMA, ni ERAP, ni FEM, ni Magsaysay, ni Ramos, ni Tita Cory at ng iba pang presidente na nauna kay Duterte. So lahat sila 5 trillion lamang na utang. Paghati-hatian mo yon, wala pang 1 trillion po ang nautang ng bawat presidente na iyon kung i-divide mo sa kanila equally. So kung 15 president sila na nauna kay Duterte, i-divide mo yung 5 trillion equally, i-average na lang po natin, wala pa pong 1 trillion ang nautang ng bawat presidente na nauna kay Duterte. 15 president ang nauna bago kay Duterte, pero ang nautang lang nila lahat kung pagsasama-samahin ay mahigit 5 trillion. Pero nung si Duterte na po ang naupo at naging presidente, more or less 7 trillion ang dinagdag niyang utang dun sa 5 trillion. Siya lang mag-isa yon, 7 trillion more or less, no? Hinigitan pa niya ang nautang ng lahat ng presidente na nauna bago siya. Mga kababayan, 6 na taon lang pong naupo si Duterte pero naka 7 trillion na po yung utang niya. Naka 7 trillion yung utang niya. Eh yung 15 presidente, 15 president, kung i-multiply mo sa 6 years, no? Ilan yun? Mahigit yun sa 60 na taon. No, more or less 70 na taon. Pero 5 trillion lang yun ang utang nila. Tapos si Duterte nung pumasok, 6 na taon lang, umabot ng mahigit kumulang 7 trillion. You can do the math mga kababayan. I may be inaccurate pero ayun po yung idea. More or less, no? Uulitin ko, 15 presidente ang nauna bago si Duterte pero more or less 5 trillion lang yun ang utang nila. Tapos nung si Duterte na yung naging presidente sa 6 na taon, more or less 7 trillion. Kaya pasabihin na lang natin 6 trillion yung nautang niya. Mahigit 6 trillion. Mas malaki pa rin sa nautang ng lahat ng nagdaang presidente bago siya combined. I-total mo lahat ng nautang ng mga nagdaang presidente bago si Duterte, mas malaki pa rin ang nautang ni Duterte. At ang masakit pa nito, si President Pinoy Aquino nag-iwan ng mahigit 1 trillion na pondo kay Duterte. Bukod doon, napakaganda, boom na boom ng ekonomiya at turismo. At maganda po ang tax collection. Sa madaling salita, magandang iniwan ni President Pinoy Aquino ang kalagayan ng bansa kay Duterte. Iniwan niyang maganda, maayos, boom ang ekonomiya, boom ang tourism, it's more fun in the Philippines. Tapos, meron pang iniwang pondo. Tapos, nagawa pa rin mangutang ni Duterte ng mahigit 6 trillion or more or less 7 trillion. Ngayon, kung tatawa-tawa ka dyan dahil sa time ni PBBM ay lumobo na ng ganyan ang utang ng bawat Pilipino na 140,000 plus each, bawat Pilipino, well, ang may kasalanan nito, in my opinion, may malaking parte sa kasalanan na yan ay yung poon nyo, yung idol nyo na si Duterte.
Hindi po ba mga kababayan? Yun po yung realidad. Iniwan ni Duterte na lugmok, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas nung ipinasa niya ito kay PBBM. Hindi maganda ang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas nung sinampot ni PBBM. At wala siyang iniwan. Si Duterte walang iniwan na kahit magkano, kahit 5, sa pagkakaalam ko, walang iniwan na pondo kay PBBM. Unlike kay Pinoy, may iniwang pondo kay Duterte at maayos ang lagay ng ekonomiya. So kung mangutang man si PBBM ngayon at mag-struggle dahil sinambot niya ang Pilipinas ng bagsak, lugmok ang ekonomiya. At in my opinion, siguro bankrupt, walang pondo. Kaya lagi tayong merong deficit kapag kailangan ng pondo or budget sa bawat taon, starting noong 2022 ni PBBM. So, tatawa-tawa ka dyan porkit hindi na nakaupo yung idol nyo, yung poon nyo, at porkit si PBBM na ang nakaupo ngayon nang lumabas ng balitang yan. Pero sana ma-realize mo, siguro na-realize na rin naman nila pero hindi nila sinasabi. Siyempre, dahil hindi pabor yung kay Duterte. Dahil mga kababayan, ang may pinakamalaking ambag po sa utang na yan ay si Duterte, yung idol nila. More or less 7 trillion. Naungusan pa, mas malaki pa sa utang ng 15 presidente na nauna sa kanya. Can you imagine that? Sinambot pa niya ng maganda ang kalagayan ng ekonomiya at ng turismo at ng tax collection kay Pinoy. Pero yung iniwan ni Duterte kay PBBM, alam natin pare-pareho, lugmok po ang Pilipinas noon nang sinambot ni PBBM ang bansa kay Duterte. Tapos tatawa-tawa ka ngayon nang iinsulto ka as if ang galing-galing naman ng idol mo sa pagpapatakbo ng Pilipinas. Palpak din naman. So, iyan mga kababayan ang kanilang pinaggagawa ngayon. Kinukondisyon ng mga tao na ganito tayo ngayon. Pero in reality, kung ako tatanungin nyo, may malaking kagagawan dito or kasalanan dito is yung nakaraang administrasyon na mismanage po ang Pilipinas. Naging bastos pa ang mga Pilipino, naging balahura sa isa't isa. Na tila sunod-sunuran sa China. Ito pa mga kababayan, pakinggan po natin tong kuda niya dito at atin pong sagutin. Dahil meron na po silang bagong target ngayon ng kanilang black propaganda narrative. Pakinggan po natin. So plan F ninyo is pababaan ang edad sa pagdagan sa pagkakandidato para makadagan si Vico Soto sa 2028 para kalabanon si Vice President Sara Duterte. Mauna ang inyohang manok sa 2028. Girl, di good me mubutar ni Ana. Mas mubutar pa ko ang Vico Soto sa sunod nga katuigan. Pero sa nga padagano na ninyo sa 2028 tapos kalabanon ang amo ang Vice President Sara Duterte. Dire gyud ta dili magkasinabot. Excuse me lang gyud, di gyud ta magkasinabot ri ang dapita. Daghan pa kaayo og balikonon si Inday Sara Duterte. Daghan pa kaayo siya dapat nga ipakulong ani nga administrasyon pag siya ang mamahimong presidente. Vico Soto, mahimo ra na ninyo dihang puppet day. Sunod-sunuran na pud siya sa mga oligarkiya, prangka nga pagkaistorya. Okay ra gyud si Vico Soto sa ako pero ayo sa gyud ron kay linghod pa kaayo. Pwede ra gyud na siya sa sunod nga mga katuigan. Mubutar pa ko, i-promote pa na ako na sa ako ang makasilinganan, mga kaig-agawan, sa ako ang mga kaubanan diri sa ako ang Facebook page. Excuse me lang gyud. Sa nga inyohang pababaan ang edad sa pagkakandidato sa pagkapresidente para kalabanon si Vice President Sara Duterte para na amoy pangbato kunuhay. Girl, di ta magkasinabot ri ang dapita. Tabang mga langit. No! Okay mga kababayan, although hindi ko po masyadong naintindihan yung mga sinabi niya, majority sa mga sinabi niya, pero meron po akong dalawang bagay na na-pick up or naintindihan sa mga sinabi niya. Una, correct me if I'm wrong, gusto nilang manalo si Sara Duterte sa 2028 dahil gusto nilang ipakulong ang administrasyon ni PBBM. Yun po yung naintindihan ko. Correct me if I'm wrong, no? So, kung tama po yung pagkakaintindi ko, ayun na po, no? Vocal naman po sila dyan na gusto nilang manalo si Sara Duterte dahil gusto nilang gumante, no? Kay PBBM or ipakulong si PBBM. Sa 2028, yun po yung layunin nila, kaya gusto nilang manalo si Sara Duterte. Kung tama po yung pagkakaunawa ko sa sinabi niya.
Kung mali, then i-ignore nyo na lang po yung reaction ko dahil mali po pala yung pagkakaunawa ko, no? Pero kung tama, yung po yung naintindihan ko, maghihiganti sila at ipakukulong nila si PBBM, kaya gusto nilang manalo si Sara Duterte sa 2028. So kung tama yung pagkakaunawa ko, nasa sa atin yan kung papayag tayo na manalo sila sa 2028 dahil paghihiganti lang naman pala ang gagawin nila. Pangalawa, sa pagkakaunawa ko, ginagamit na naman nila yung kanilang black propaganda narrative na ginamit nila kay former VP Leni Robredo na puppet ng oligarch. Ginagamit nila ngayon kay Mayor Vico Sotto. Narinig ko po no? If my understanding is correct, tinatawag na nila ngayong puppet ng oligarch si Mayor Vico Sotto. Hindi po totoo yan. Unang-una, yung isiniwalat, yung in-expose ni Mayor Vico Sotto na mga diskaya, oligarch po yun. Big-time business or big-time contractor. Mayaman. Isiniwalat ni Mayor Vico Sotto. So, paano niya nasasabing puppet ng oligarch si Mayor Vico Sotto kung ang binabangga ay mga malalaki at mayayamang tao? Hindi po ba? Ganyan ang ginawa nila kay Mayor Leni Robredo, former VP Leni Robredo. Sinabi nila puppet ng oligarch. Pero sino bang tinutulungan ni former VP Leni Robredo? Mga nasa laylayan. Kahit nung natalo siya, nag-put up siya ng angat buhay, mga nasa laylayan ang nakikinabang sa kanya, sa kanyang NGO. Hanggang ngayon sa Naga City, mayor siya ng Naga City, mas focus siya sa mga small businesses, mga SMEs, at sa mga nasa laylayan na nangangailangan ng serbisyo ng gobyerno. So, yung kasinungalingan at black propaganda narrative ng mga ito, na puppet ng oligarch si former VP Leni Robredo at si Mayor Vico Sotto, ay hindi po totoo. Ngayon, ginagamit naman nila, yung ginamit nila kay former VP Leni Robredo, kay Mayor Vico Sotto, para matalo po si Mayor Vico Sotto in case na payagan itong makatakbo sa 2028. Para mailuklok nila si Sara Duterte. Pero mga kababayan, tanungin ko kayo, totoo ba yung sinabi nila, yung bintang nila? May patunay ba silang ipinakita na si former VP Leni Robredo at si Mayor Vico Sotto ay puppet ng mga oligarch? Diba, wala naman silang pinakita. Sino ang mga puppet ng oligarch ngayon? Yung mga senador at congressman na nakinabang sa mga kontraktor, nagbigay ng campaign fund. Yan, kilala na natin sila. Kung sino yung mga nababanggit sa balita ng mga senador na tumanggap ng 30 million campaign fund noong 2022 election. Anong nangyari dun sa mga nagbigay sa kanila ng donation? Ng mga may-ari ng mga construction company? Anong nangyari mga kababayan? Nakakuha ng pabor sa gobyerno? Nakakuha ng mga proyekto sa gobyerno? Yung mga may-ari ng construction company na nagbigay ng donation sa mga senador na ito. So, sinong hawak ng mga construction company ngayon? Sinong puppet ngayon ng mga negosyong iyon? Ng mga kumpanyang iyon? Eh di yung mga senador, in my opinion, yung mga senador na natulungan nila nung eleksyon. And eto pa mga kababayan, sino yung sunod-sunuran sa China? Sino yung mga nagmamandarin pa para batiin, pasalamatan ng China? Kaninong administrasyon kung saan namayagpag ang mga Chinese na negosyante? Tandamakmak na Chinese ang namayagpag, yumaman at nakabili ng malalawak na lupain at nag-boom ang mga negosyo nila. Nung time po yan ni Duterte. So sino ngayon ang, in my opinion, no? Ito tanong lang naman, sino ngayon ang hawak ng mga Chinese oligarch at naging puppet at sunod-sunuran sa mga Chinese na negosyante? Mga oligarchong Chinese. Alam natin pare-pareho kung anong sagot dyan. Nung panahon ni Duterte, lagi nilang bukang bibig. Yan si Leni Robredo, puppet ng oligarch. Eh wala namang ginagawa si Atty. Leni Robredo para paboran ang mga oligarch or mga negosyo nung time niya bilang Vice President. Laging bukang bibig ng mga DDS na ito, puppet ng oligarch yan si Leni, sunod-sunuran. Yang si Leni Robredo, sunod-sunuran sa mga oligarko at sa mayayaman. Pero hingan niyo po ang mga DDS na yan ng patunay na mayaman or oligarch na nabigyan ng pabor ni Mayor Leni Robredo nung Vice President pa siya. Wala pong maipapakita yung mga yan. Pero maghanap po tayo ng mga Chinese oligarch na nakinabang at naging boom ang mga negosyo noong time ni Duterte. Ang dami po. Sila Michael Yang, sila Tony Yang, sila Alice Guo, sila Dennis Uy. Madami. Dumami nga po yung Chinese dito sa Pilipinas Undocumented Chinese nung panahon po ni Duterte.
So yung kanilang narrative, black propaganda narrative na puppet ng oligarch si former VP Leni Robredo at si Mayor Vico Soto, yan po, in reality, sila po ang puppet. In my opinion, yung mga puon nila, yung kanilang mga idol ang puppet at sunod-sunuran sa mga oligarchong Chinese. Because meron naman po tayong basihan at meron po tayong pinaguhugutan. Meron tayong patunay. Pero yung kanilang bintang kay former VP Leni Robredo at kay Mayor Vico Soto ngayon, wala. Hanggang bintang lang. Hanggang narrative lang. Ganyan po yung style nila. Ima-mind condition po ang taong bayan. Na puppet si ganito, puppet si ganyan. Para po maiangat yung kanilang mga puon at nahila pababa yung makakalaban ng kanilang mga puon. Ang aga nilang mag-mind condition, Mina-mind condition ng mga ito, ang taong bayan na si Mayor Vico Soto ay puppet ng oligarch. Hindi pa nga sigurado kung makakatakbo si Mayor Vico Soto sa 2028 Ganyan po ang ginawa nila kay former VP Leni Robredo. Isa pa sa mind conditioning na ginawa nila, na si former VP Leni Robredo daw po ay link sa NPA. Pero yung po nila yung sumisigaw ng mabuhay ang NPA. Si Robin Padilla, nakita natin na may picture kasama po si Joma Sison sa Netherlands. Tapos yung ka-Eric nila, self-confessed na dating rebelde. Hindi po ba? Tapos si Duterte ang naging kandidato ni Joma Sison noong 2016. Nakipagkasundo pa nga nakipag-usap pa nga viral yung video na yon. Pero pinroject po nila kay former VP Leni Robredo. And yung pagiging makakaliwa, socialist, leftist ng kanilang poon, aminado naman si Duterte dun Umamin si Duterte doon. Yung realidad ni Duterte ibinintang kay former VP Leni Robredo. Tapos ngayon, yung realidad din ng kanilang iniidolo ng mga Duterte na in my opinion, sunod-sunuran at puppet ng China, ay ibinibintang naman nila kay former VP Leni Robredo at kay Mayor Vico Soto. Yan po ang style ng mga DDS. Pinoproject nila, inaanggal nila yung realidad ng kanilang mga puon at idol sa ibang tao, sa kalaban ng kanilang mga puon at idol. Yan po ang ugali ng mga DDS sa mga kababayan. Kaya wag po tayong magpapalinlang. Hindi nila matanggap yung katotohanan dahil panatiko sila, idolong-idolo nila, kahit kitang-kita nila, aminado na EGK yung mga kasalanan, aminado na leftist, socialist, aminado na gumamit ng Mary Jane, aminado na nagnakaw pero naubos na, pero hindi nila matanggap yon kahit yung mga puon na nila yung umaamin. Ang gagawin lang nila para palubagin at pagaanin ng loob nila sa mga bagay na hindi nila matanggap na inaamin ng mga puon nila, dahil panatiko nga sila, ang gagawin nila, ipoproject nila sa iba. Ipoproject at iaanggal nila sa iba para yung taong bayan, mapokus ang galit doon sa mga kalaban ng kanilang mga puon at idol. Yan po ang ginagawa ng mga DDS at gagawin nila yan hanggang 2028. Magtagumpay lang sila sa mind conditioning na ginagawa nila. Huwag po tayong magpalinlang, huwag po tayong magpaloko mga kababayan. Yung mga puon nila, ang totoong puppet ng oligarch ng mga Chinese or ng ibang oligarch, look at bilyars. Namayagpag ang mga bilyar nung panahon ni Duterte. Number one, napakayaman niya sa Pilipinas. Hindi ba? Lumago ang yaman nila, mas tumaas, mas dumami ang yaman nila nung time ni Duterte. Ang mga bilyar. Tapos sasabihin ang puppet ng oligarch si Mayor Vico Soto na nagsiwalat ng kabalbalan ng isang big-time contractor. Si former VP Leni Robredo na ang focus ay mga nasa laylayan na wala naman silang patunay doon sa bintang nila na puppet ng oligarch. In reality, mga puon at idol ng mga DDS ang puppet ng mga oligarko at mga oligarkong Chinese. Yung negatibo at pangit na realidad na nakikita nila sa mga puon nila, kahit inaamin na ng mga puon nila, dinidismiss nila. Hindi nila nilalagay sa utak nila kahit aminado yung mga puon nila. Bagkos, ipinoproject nila sa iba para hindi nila maisip or, alam niyo yun, makita na yun yung realidad ng kanilang mga puon at idol. Dahil nga po, panatiko na sila. Huwag po tayong gumaya sa ganyan mga kababayan at huwag po tayong maniwala. Maging matalino po tayo, huwag po tayong magpalinlang. Maraming pong salamat sa panonood. Sana po i-like nyo ang video natin at ma-share nyo po ang video natin at makapag-komento kayo. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video.